ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, narinig po natin yung mga salitang ina, mga kapatid. At pinapaliwanag ni Kristo, ang sabi po niya sa bandang dulo, "Ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Kung babalikan po natin, isa sa 10 utos ay ang igalang mo ang iyong ama't ina. Ang pamilya ay itinatag ng Diyos. Ibinigay ang anak sa mga magulang at ang mga magulang ay ibinigay sa anak. Kaya nga po, di ba, nilikha ng Diyos ang unang tao sa Eva at Adan. At sa tuwing naririnig natin ang ebanghelyo sa pagdiriwang ng banal na misa ng kasal, ang sinasabi, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina at sila'y magsasama ng kanyang asawa at sila'y magiging isa para bumuo ng pamilya. So, itinatag ng Diyos ang isang pamilya. Kaya po, sabi nga, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Ama, ang siyang nagiging ina at mga kapatid. So mahalaga po na maganda rin makamusta natin, kamusta ba tayo na itinatag ng Diyos? Kamusta ba yung pagsunod natin sa Diyos? Kasi ngayon nga po, taon ng mga kabataan. Isa sa mga problema ng mga kabataan ay ang tinatawag nating pamilya. Kasi para bang natatapos ang responsibilidad, natatapos ang ugnayan, na para bang automatic kasi sa inyo sila nanggaling, iniluwal ninyo sa mundong ito, kayo na yung ina, kayo na yung magulang. Pero bakit naghahanap ng pamilya ang mga kabataan ngayon? Kamusta po ba? Bakit parang mas gusto pa nila na matawag na pamilya nila, ang barkada nila, ang kaibigan nila? Mas nagiging masaya pa sila sa labas kesa sa loob mismo ng pamilya. Bakit mas gusto nilang tawagin na kapatid ang mga katropa nila kesa sa mismong kapatid nila sa loob ng tahanan? Bakit mas magdali nilang tawaging nanay, tatay, yung ibang tao kesa sa mismong nanay at tatay nila? Di ba malaking problema po yan? Na dapat maging aware tayo, mamulat tayo sa katotohanan na
pinababayaan natin ang pamilya na kalooban ng Diyos na ibinigay sa atin. Na para bang, sige, ako ang nanay mo, ako ang tatay mo, magtrabaho ka dyan, magbigay ka sa akin ng sustento. O kaya sige, gumala ka dyan, sumunod ka sa akin. Nakakalungkot minsan, mismong mga magulang ang nagbubugaw sa kanilang mga anak. Mismong mga magulang ang nagtutulak para magdroga, para magtinda ng hindi tama. Tapos sasabihin natin, nanay ka, tatay ka, mga magulang kayo. Paano ba? Ano ba mangyayari sa atin? Ang ganda rin, mapaalalahanan, na dito po, siyempre, nililinaw lang ni Kristo. Hindi naman niya ikinakahiya o kinalimutan ng kanyang ina at mga kapatid. Pero sinasabi lang na ito yung mas malaking bagay na dapat natin makita. Ang pamilya ba natin ay sumusunod pa sa Diyos o kanya-kanya na tayo? Wala na tayong pakialamanan. Minsan tayo, isang magandang hamon din, sa atin lalo na mga nagsisimba, lagi nasa simbahan, kamusta ba yung pamilya mo? Kasi isa sa pinoproblema natin, itong isa sa dinutulog natin sa Nazareno, ayaw magbago, napapabayaan. Baka kasi yung kalooban ng Diyos na dapat sinusunod natin, ayaw natin. Kasi kadalasan, ang gusto natin, ang Diyos ang sumunod sa atin. Tayo ang dapat sumunod. Pag hindi tayo sumunod sa Diyos, pag hindi tayo sumunod sa kalooban niya, talagang mapapariwara, magkakahiwa-hiwalay tayo. Kaya lagi tayong babalik doon. Kasi tayo din naman talaga ay isang pamilya. Tayo rin ay pamilya ng Diyos. At talagang gagawin ng Diyos ang lahat para maprotektahan tayo. Kung paanong ginawa ng Diyos na protektahan ang mga Israelita laban sa mga Ehipsyo, mas sigit pa dyan ang kayang gawin ng Diyos na ipapakita sa atin. Basta sumunod lang tayo sa Kanya. Sino mang sumusunod sa Diyos, hindi mapapahamak. Amen?